tayo, kumbaga, ang ano natin dahil medyo mahirap ang Pilipinas, yun ng runway natin, defective pa. Bigla ako natahimik. Kasi, supposed to be sa military secret, no? Yung runway ng Pilipinas sa Kalayaan Island, medyo defective. Anyway, nabanggit ko na lang din naman. So, yun ang isang kahinaan natin. Wala tayong enough resources. Pera, wala tayong gaanong resources. Unlike the Chinese government na talagang meron na silang ano doon. Tapos meron ng mga oil exploration. Ganon, no? Tayo, ang oil exploration natin nandito sa Palawan side, nasa Sulu Sea, no? Ang kulang sa atin talaga yung presence doon sa Spratlys. Ganun din sa pagtingnan mo, kaya nating girahin ng Malaysia kasi in terms of population, mas malaki populasyon ng Pilipinas. Pero in terms of logistics, merong speedboat ang Malaysia. Pag nagkarera yung speedboat ng Philippine Navy at saka ng Malaysian Navy, siguro 1/3 lang ng speed ng Malaysian speedboat yung kayang ma-attain ng speedboat natin. Nakita ko yung mga speedboat ng Malaysia na nakapark sa malapit sa Sotera Hotel. Ibang klase talaga. Talagang ano nila, design nila, talagang inano nila yon na to intercept. Kasi during that time, balitang-balita yung nagde-develop ang Abu Sayyaf ng mga speedboats, no? Na talagang, in fact, ang tawag ng ibang tao doon kung merong bullet train, yun, bullet boats. Kasi pag tiningnan mo siya talaga, para siyang dulo ng bala, na kahit sa alon, pwede siyang lumusot. Ganon siya kabilis na kung tayo nasanay na 1 to 3 engines per speedboat, sa kanila 7. Sabay-sabay na umuugong yung 7 na yon. Meron silang technology na 7 engines per 1 control. Na talagang kahit malalaki yung alon, kayang lumusot. Parang bala talaga. Kayang lumusot sa malalaking alon ng mga speedboats. Hindi yung tatalbog na tataas. Yun, hindi. Kaya niyang pumasok. Ganun, sa malalaking alon. Para siyang submersible talaga. So, it means po ba, pag naging mas equip po yung Pilipinas, so mas malaki po yung chance po natin na maklaim ulit yung Sabah. The move now is to have a peaceful settlement, no? Kasi kumbaga civilized na naman tayo ngayon nung panahon siguro ng mga ninuno natin, no? Before the Spanish era, talagang giyera na yan, talagang tribo sa tribo, lusuban na yan. Pero ngayon nga, hanggat madadaan sa conference room. In fact, there was one author, Harold Robbins, no? Kung mahilig kayo sa mga pocket books, kumbaga na ano na niya yan na prophesy niya that neo-colonialism will not be fought in battlefields but in boardrooms. Kaya kita mo ngayon usong-uso mga multinational companies, stateless sila. They're more powerful than state governments. How can you fight Microsoft? Microsoft's controlling almost 75% of the world. Ganun na ngayon. Kaya ang hirap mong, kumbaga, pag tinignan mo, clear example, US, they need not conquer China. Pero napasok na ng industries ng US ang China.
Dati walang McDonald's sa China eh. Ngayon meron na. May Dunkin Donuts na. May 7-Eleven na. Bakit kakailanganin mo yung lupa? Ang kailangan mo, pera. So, ganun din tayo. We may not be that aggressive